I am pleased to report that we were able to force the surrender of a total of 276 NPAs, and including the members of the Militia ng Bayan, and are able to surrender with them a total of 48 firearms. And we were able also to co-op and reorient about 6 communist terrorist group affected mass organizations, both in the rural and in the urban areas of NOLCOM. Miami Beach ba kamo? Kung yan ang akala nyo, nagkakamali kayo. Ito na ngayon ang Dolomite Beach sa Manila Bay. Sa pag-inspeksyon ng Department of Environment and Natural Resources, 80% ng kumpleto ang Phase 1 ng Manila Bay Beach Nourishment Project. May haba ito na 140 meters at kapal na 1 meter ang buhangin. Nakapwesto ang mga rock formation at beach umbrella. Pinapatag na lamang ang artificial white sand. Libre na to eh, bakit hindi? Pupunta ka pa ba ng Boracay dyan o kung ano pa mga beaches dyan? Mas maganda kasi dati nagdadaan kami dito, dumadaan, hindi pa ganito, ang baho-baho talaga. Sa oras na makapasa sa water quality standard ayon sa DNR, maaari nang buksan at paglangoyan ang bahaging ito ng Manila Bay. Mula sa milyong-milyong fecal coliform o bakterya mula sa dumi ng tao na nakukuha sa bahagi ng Dolomite Beach, bumaba na ito sa 147 mpn per 100 ml. 100 mpn ang standard na ligtas paglangoyan. Medyo mataas pa konti kaysa 100. So it means that we can do it in a matter of time na lang. Bana tuloy ni Environment Chief Roy Simato sa mga kritiko ng Dolomite. We were able to prove that it can clean the water. It has a distinct character na pinifilter niya yung tubig by itself. Bukod dito, nakapasa na rin sa water standard ang tubig na ibinubuga ng 3 estero sa Manila Bay matapos dumaan sa water treatment. Para malinis pang tubig, pinabibilisan ni Simato ang clean up sa mga coastal area, lalo't makikita pa rin ang ilang basura na inaanod sa beach. Nagtanim din ang puno ng nyog sa bahagi ng Baywalk na bahagi ng rehabilitasyon. Sa oras na matapos, magtatalaga ng 3 istasyon ang DNR. First station ang Dolomite Beach kung saan pwede mag-swimming. Ang Station 2 para sa sunset viewing. Ang Station 3 naman kung saan pwedeng mangisda. Anunsyo ngayon ni Senate President Vicente Tito Soto III na pabor na si Pangulong Rodrigo Duterte na sa mga ospital na lamang gamitin ang face shield. Ayon kay Soto, napag-usapan nila ito sa kanilang pulong sa Malacanang kagabi kasama ang iba pang mga senador. Sa pagdinig ng Senate Committee of the Whole noong Martes, Hunyo 15, ay nanindigan nga itong si Health Secretary Francisco Duque III na kailangan pa rin ang pagsusuot ng face shield bilang isang paraan upang sa gayon ay makaiwas sa COVID-19. Para naman aniya mapahupa ang pangamba ng publiko na matamaan ng COVID-19, sinabi pa ni Duque na kailangan naman na maabot muna ang target nilang bilang ng mga nababakunahan. Magugunita na ilang beses nang umapila si Soto sa national government na alisin ang polisiya sa pagsusuot ng face shield. Iginit ng senador na ang Pilipinas ang tanging bansa na nag-oobliga sa mga mamamayan nito na magsuot ng face shield kapag lalabas ng bahay. Nauna na ring sinabi ni Soto na hindi naman napatunayan ang effectiveness o bisa nito bilang proteksyon laban sa coronavirus. Sa mga mainit na issue ngayon, yung sa face shield naman, can you just clarify once and for all yung isang tweet po ni SP Soto na sinabi na last night, the President agreed that face shield should only be used in hospitals. Ano po ba ang naging pahayag ni Pangulong Duterte ukol dito? Kayo na po ang mismong magsabi sa publiko. Hindi ko po sinagot ito kanina doon sa Siemens vaccination dahil alam ko magagalit ang Malacanang press corps if I did. But I can only confirm what Senate President Tito Soto and what Senator Joel Villanueva said earlier, that the President did say that the wearing of face shields should only be in hospitals. Pero coming from this statement po, Secretary Roque, paano na po yung, magkakaroon po ba ng bagong polisiya yung IATF? Magkakaroon po ba tayo ng updated guidelines on this? Well, alam nyo, ang IATF is recommendatory to the President, no? And when the President has decided, then that's the policy.
this is without prejudice to IATF appealing, possibly, no? Alam nyo kasi, ang posisyon naman ng DOH, may mga pagkakataon talaga na dapat isuot pa yung face shield, no? At ito po yung lalong-lalo na kapag nasa indoors na maraming tao. So, I think the possible move of IATF now is to appeal what the President said and what was repeated to the public by the Senate President and Senator Villanueva. Yes, Pia Renada, please. Hello, Sec. Can you hear me? Yes, please. Okay. Sir, my first few questions are just about the ICC developments. Sir, could you just ask, how did President Duterte hear about the request of the Chief Prosecutor, and what was President Duterte's reaction to it? I sent a copy of the press release made by the prosecutor's office, and a day later, I sent a copy of the 52-page opinion of the prosecutor. And immediately, his reaction was, ba't ganito ito? Bakit puro Rappler, ABS-CBN at ang sinasite ng prosecutor, no? Kaya nga po, after we saw the 52-page decision, knowing that they were citing Rappler and ABS-CBN and Inquirer, medyo napayapa na po kami because in law, all these newspaper accounts are mere hearsay. Did the President issue any directives, given nga that the prosecutor accused the government of failing to crack down or at least prosecute a majority of the drug-related killings? Like, meron na po ba siyang deadline, for example, for the DOJ panel to finish its review and file cases? You know, he shrugged off the opinion after checking the sources, media sources. Kasi all lawyers know that will not stand in court. And since you need the judicial authorization to proceed to an investigation, lawyers know that you cannot start any proceedings on the basis of hearsay evidence, no? So we're confident. Even if magpatuloy pa yan sa investigasyon, ang sinasabi ko nga, kung puro galing naman sa media ang gagamiting sources at galing sa mga makaliwang grupo, hindi po yan tatayo kasi meron din pong stage sa ICC na tinatawag confirmation of charges. Isa po yan sa pagkakaiba ng ICC sa domestic courts. Bago po isang pa sa korte yan, kinakailangan i-confirm din ng pre-trial chamber, no? Pero kung ganoon lang pong ebidensya, talagang yung aking emotional outburst in my PNP press briefing was uncalled for, no? But at the time I had that press briefing, hindi ko pa po nakikita yung 52-page opinion. So it's no big deal, and we will allow and let the DOJ do its job because that is really the obligation of the Philippine state to investigate, prosecute, and punish if need be. So, sir, it's no big deal. He shrugged it off. Doesn't this only bolster the accusations of critics that for the president, he's not really serious in running after justice for the drug-related war victims? That's really a wrong conclusion because I just said the DOJ and an interagency body created by AO35 are now investigating, have been investigating, no? And will file charges and punish those who are guilty of murder. And the President has also repeated na suportado niya ang pulis kung legal ang ginagawa, pero kung labag sa batas,